Magamat kahapon na doon dyan sa PBB, praying na hindi lamang po ito nagtatapos sa araw na ito o sa mga pwedeng mangyayari pa ay dalangin po namin na si Gab ay yun po siyang samahan sa kanyang journey sa buhay. At of course, kanyang mga kasama, lalo na sa mga grupo na magiging pwede niyang salihan para siya ay maalagaan, ay ang dalangin ko po yung kaligtasan, una, ang nangyari sa kanyang buhay. Maging yung ilan pa na dumalo yesterday ng mga kabataan, pray na yung mga nag-invite sa kanila ay magkaroon ng pagkakataon na talagang masamaan, maalalayan at maipakilala si Kristo na nagbibigay ng kaligtasan at totoong pag-ibig. Salamat po ngayong ipakilos mo sa mga kabataan at maging sa mga iba pang nangyayaring gawain sa youth at maging sa mga bata rin sa CE department. Today, we are so thankful and we believe na patuloy na pagkikilos sa buhay ng bawat isa maging sa kabuuan ng iglesia. And that is why we give you the glory and honor in Jesus in this week. Amen. So, tingnan muna natin yung mga picture na yung mga ilang siguro na wala kasama sa GC natin ay makita po nila. And then, ready ka na ba, Grace? Ating po preacher for today ay si Ate Grace. So, tingnan muna natin mga picture. Ay, lang, isa lang. Sige, tingnan muna natin yung So, true love waits yung kanilang pinaka-team, abstract, pinag-usapan ay true love waits. Pala sila. Tapan natin ang Lord. Yan po, magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay tunay na na-bless sa praise and worship pala. Amen po ba? Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon, lalo na kapag special yung time na pinibigay mo sa Kanya para magpuri. Naiiyak na naman ako. Kasi actually, sobrang challenging ng past sa akin na month. So, nung December po, nagpa-check up ko sa masaharing sakit na naman yung na-reveal sa akin. Ang pangit ng ending ng December sa akin, pangit din yung pagbungad. Pero, still, yung pagmamahal kasi ng Panginoon hindi natin mapapalitan. Hindi natin siya mapapantayan sa kahit anumang struggles na nararanasan natin. Sabi ko, nung time na yon, pinakita po talaga sa akin ng Panginoon na sobrang halaga ng presensya ng Panginoon sa self-control. Sabi ko kasi, kung walang self-control, naumiral sa akin nun, kung hindi ko iniisip ang Panginoon sa mga oras na yon, malamang maraming relationship or pinakikisamahan kong mga tao, yung talagang madi-discourage sa akin or ma-offend. Kasi gustong lumabas yung inner side ko, pero hinaharangan yun ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sobrang salamat talaga ako sa Panginoon. Then, eto nga po yung week na to, sobrang finil ako ng Panginoon ng love, ng strength, kasi
Ilang araw, 24 hours gising ako. Sabi ko, normal na tao natutulog sa loob ng 24 hours ng 8 hours. Pero ang Panginoon yung nagbibigay sa akin ng strength. Yung stillness, yung peace, yung joy sa kabila nun. Sa totoo lang po, ilang araw kong piniprepare yung preaching na to. Hindi siya nagsisingkit sa akin. Pero nagulat ako kanina before ako pumunta dito. Imagine, na-realize niyo po ba may PowerPoint? Kasi po, ngayon lang ako magkaka-PowerPoint sa preaching ko. Sobrang laki ng pagmamahal na pinarada sa akin ng Panginoon. Tsaka pinarealize niya po talaga sa pasensya na po. So, ang topic po natin sa oras na ito is be devoted to one another. Sa Romans 12 verse 10, ang sabi po dyan is yung be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Let's pray po muna bago tayo mag-deep dive sa lesson na ito. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras po ito, Panginoon, ay tuloy namin tinataas sa iyo ang puso ng bawat isa. Yung isipan, Panginoon, O God, at yung pagkatao namin, Panginoon, na tunay na maintindihan namin, Panginoon, yung salita mo. Hindi lang namin mag-acknowledge, kundi magkaroon kami ng understanding at magkaroon kami ng wisdom to apply everything, Panginoon, sa buhay namin. Hindi man namin 100% na ma-apply lahat, but Lord God, we are in the process. Help us to do so, Father God. And dalangin po namin, Panginoon, na pagkaisahin niyo po kami, Panginoon. Let the stillness that comes from you be upon us, Panginoon. And help us to have the fire from above, the fire that comes from your love, O God, to express us towards others. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amin na lang. Sabi po dyan is be devoted to one another. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng be devoted? Ang ibig sabihin po ng devoted ay very loving or loyal. Hindi lang siya simpleng pagmamahal na lumabas lang sa bibig ng isang tao. Kundi nagpapakita po ito ng katotohanan ng genuine na pagmamahal nagmumula sa isang tao tungo sa isa pang tao or party. Sabi dyan, give all or a large part of one's time or resources. So talagang nag-i-invest sa tao man to, sa activity, or kung ano man yung purpose mo, nagbibigay ka talaga ng malaking bahagi ng pagkatao mo or time mo doon sa kung sino man o kung ano man yung pinag-devotan mo. Next is honor. Sabi niya kasi, di ba, honor one another above yourselves. Kaya po ba natin gawin to? Challenge to sa atin kasi kailangan natin i-honor yung sarili nating mga kasama. Hindi yung sarili nating pagkatao. Yun po. Sabi dyan, high respect ang ibig sabihin ng honor. Great esteem, privilege ang kahalintulad niya. Privilege or binibigyan mo siya ng pagpapahalaga, binibigyan mo siya ng importansya. And glory, tribute, kudos. Alam niyo po ba yung kudos? Yung parang binabati mo siya, good job. Ganyan po. Importance po ng love. Sabi po sa Corinthians chapter 13 verses 1 to 7. Actually po, pinutol ko yan, 1 to 4. If I speak in tongues, in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing.
all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So, ang importance po ng love, it is more than sa abilities, yung mga kakayanan natin, mga kaalaman natin, kayamanan sa mundong to, higit pa po doon yung pagmamahal. At sabi nga po dyan sa verse na yan, kahit anong mga kakayanan mo, kaalaman mo, meron kang wealth, kapag wala kang pagmamahal, baliwala ang lahat, you will gain nothing. Parang useless lang po lahat. Next is, ang importance ng love then is, it remains. And it is the greatest. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Alam naman po natin na kung anong sacrifice meron si Jesus Christ. And for me, sinasabi na greatest yung love among these three. Kasi grabe yung magagawa ng love kapag pinairal to. Next is yung third is God's command. Sa Matthew 22 verses 37 to 39, sabi po dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And second is like it, love your neighbor as yourself. So, marami pa pong verses dyan na discuss ni Pastor Johnny last week. Iba pa rin po sa mga verses na nakita ko, which is commanding us to love one another, is 1 John 3, verse 23. This is His commandment, and we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Then sa John chapter 15, verse 12, this is my commandment, that you love one another just as I have loved you. So, gaya ng pagmamahal ng Panginoon, ganun din natin dapat mahalin yung kapwa natin. Hindi siya yung pagmamahal na kaya lang i-exert ng isang tao towards another. Kundi yung pagmamahal na dapat natin gayahin po is yung pagmamahal na binibigay ng Panginoon for us. Next is yung 1 John 4:11. So, marami kasi itong verses which is pertaining to a command of the Lord na mahalin natin yung sarili natin. So, babasahin ko na lang po yung ibang verses po para makita nyo, tapos chat down nyo na lang po yung mga verses. So, John chapter 15 verse 17, this I command you that you love one another. 1 John 4:11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 2 John 1 verse 5, now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. Sa John 13:35 po, by all these men, you will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sa 1 John 4:21, and this commandment we have for him, that the one who loves God should love his brother also. So kung hindi nyo mahal yung kapatid nyo sa katawan ni Kristo, tanong nyo na po kung ano yung pagmamahal nyo sa Panginoon. Kasi ang nagmamahal sa Panginoon, minamahal yung katawan niya. Kapag mahal yung katawan ni Kristo, minamahal niya yung kapatid niya, which is other members of the church. Then next po is John 13 verses 34 to 35. Ano command I give you? Love one another as I have loved you. So you must do one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you have love, or if you love one another.
Yun po yung verse na nabanggit din ni Pastor nung last Sunday, which is, being a true disciple po, nagmamahal tayo sa kapwa natin Kristiyano. Minamahal, inaalagaan, pinoprotektahan po. Next is yung 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God, nagmula sa Panginoon. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kung tunay na nakikilala nyo ang Panginoon, dapat pinapakita natin yung pagmamahal na yun na nagmula sa Kanya. Yan po. Then, whosoever does not know God, because God is love, or whoever does not love does not know God, because God is love. Kung hindi kilala ng isang tao ang Panginoon, hindi niya alam ang tunay na pagmamahal. So, i-apply po natin sa buhay natin to na ikaw, kapatid, ikaw mismo yung kausap ko. Kung alam mo, ang Panginoon talaga, alam mo kung paano magmahal ng tunay. Then Mark 12:31. The second is love your neighbor as yourself. So, actually marami pa pong verses dyan. The reason po kung bakit binasa ko po sa inyo yung mga verses na yun, kasi hindi ko kayo i-neglect sila. Kasi po, nagpapakita po yun kung gaano kahalaga yung utos ng Panginoon na mahalin mo yung katabi mo, mahalin mo yung body of Christ. Mahalin mo yung kapwa mo Kristiyano, kahit hindi mo ka-churchmate, pero within the body of Christ pa din. Mahalin po natin yung kapwa natin. Next is yung sa Romans 13 verses 8 to 10. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. So, continuous yung love na dapat natin in-express. Hindi yung, mahal ko lang siya kasi kakarinig ko lang ng preaching tapos next time hindi na. Diba? Mahalin natin yung kapwa natin, yung bahagi ng katawan ni Kristo, gaya ng pagmamahal ng Diyos. Then the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Then, last verse po na nakita ko dito for God's command is 1 Peter 1:22. Since you have, in obedience to the truth, purified your souls for a sincere love of the brethren. Fervently love one another from the heart. Hindi lang po yung sa words, but yung actions na pinapakita natin. Yung prayers na nilalaan natin para sa kanila. Doon po natin mapapakita sa Diyos kung gaano natin kamahal ang bawat isa sa atin na katawan ng Panginoong Jesus. Then, next po sa God's command is yung partnership. Sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 11 po, two are better than one because they have good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? So, sinasabi po dito sa Book of Ecclesiastes or sa chapter na to ng Ecclesiastes kung gaano kahalaga po yung bawat isa sa atin. Then, sabi po dyan, Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Pakitapik po yung mga katabi nyo, sabihin nyo po, mahalaga sila. From left to right. So, ganun po siya kahalaga. Kapag ka natumba yung isa, or nakalisod, or kung ano man nangyari sa kanya,
at pagsubok na kakaharapin. Kung mag-isa ka lang, walang aagapay sa'yo para mapunta ka uli sa tamang daan. Kung i-reject mo yung correction ng kapatid natin, hindi ka makakabalik kung ano yung dapat. Pero kapag meron kang acceptance sa sarili mo na nagkamali ka, God will use that person or sa body of Christ, merong gagamitin ng Panginoon Jesus para ibalik ka at ituwid. Hindi tayo kumbaga, mas maganda kasi mas maraming human power na gagawa. Yun nga lagi sinasabi sa amin ni Pastor, or madalas sinasabi ni Pastor, kung si Pastor ang laging gagawa ng lahat, pagod na siya, ubos na siya. Pero si Jesus, ginamit niya yung body of Christ para bawat isa sa atin, ikaw na nakaupo ngayon, ginagamit ka niya or gagamitin ka pa niya in the future para sa kaharian po ng Panginoon. Hindi po kayo nakaupo dyan para lang sa wala. Nakaupo po kayo dyan kasi you will do the same thing as we do or more than we do. Kasi body of Christ po tayo eh. Magtutulungan po tayo sa paggampan ng mga gawain. Sama-sama tayo at tulong-tulong po tayo para gampanan yung perfect na gusto ng Panginoon para sa atin. Next is yung it fixes relationship. Love fixes relationship. It covers all wrongs, sins, and it mends, it heals, and it forgives. Ganon kahalaga yung pagmamahal kasi malawak ang sinasaklaw niya. Sa Proverbs chapter 10 verse 12, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Sabi naman po sa 1 Peter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 or verses 4 to 7, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yun po yung pagmamahal. Ganun siya ka-importante. It covers all of the wrongs. Pero hindi po ibig sabihin nun lagi na lang natin pipiliin yung magkamali. Okay po? Hindi po natin laging pipiliin yung mga nakakasama sa atin o sa kapwa natin. Hindi natin pipiliin yung alam natin mali pero ginagawa pa rin natin. Ano po yung use ng Bible to correct us, to help us to have the righteous living? Ibig sabihin, yung all wrongs na nangyari, it should be fixed, it should be corrected, dapat maging tama. Hindi po manatiling mali or magpatuloy na mali. Of course, hindi natin magagawang tama ang isang bagay na mali. Linawin ko lang po yan hindi natin pwedeng gawing tama yung isang bagay na mali. Pero, in the process, pwede natin itama yung mga desisyon natin para maging tama siya at the end. Hindi yung magsasuffer tayo sa consequences. Remember also that love always protects, trusts, hopes, and perseveres. Napakalalalim na salita. Yung katabi nyo sa upuan, how do you protect them? Do you pray for one another? Nililift up ba natin sa Panginoon yung katabi natin? Baka nakakalimutan na natin. Love perseveres kasi
Ipagpipray mo yung bawat isa sa atin. Para kung anumang struggles na kinaharap nila, mapagtatagumpayan nila. Hindi sila lalayo. Bumalik lang sila ng konti, pero babalik sila. Why? Kasi connected sila sa body of Christ. Alam nila yung kahalagan ng body of Christ. Alam nila yung pagmamahal ng katawan ng Panginoong Jesus. Loving one another is loving the body of Christ. It displays sense of belongingness. Nararamdaman niyo po ba yun sa church na to? Yung belong kayo sa body of Christ. Maraming areas po kasi pwedeng pinaparamdam nila sa'yo na hindi ka belong. Pero pwede rin naman na ayaw pala, ikaw pala yung tumatanggi na maging parte ng na maging bahagi ng katawan ng Kristo. Sabi mo sa Romans chapter 12 verses 4 to 5, For just as each of one has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So, ang pag-function po ng kamay connected sa utak. Pag kumakain ka, makakain ka na bibig lang, ano ka aso? Di ba? Yung aso nga, ginagamit pa yung uso bago kumain, di ba po? Ganon din tayo. All the parts of the body of Christ, importante na maging gagamit-gamit. Hindi lang yung listener ka lang. Sabi nga po sa isang preaching na napakinggan ko, yung Word of God, hindi lang siya pinapakinggan. Hindi lang din siya knowledge na ma-earn natin. Normally, naririnig natin magja-jump na sa wisdom, which is yung application. Pero may kulang pa po. Understanding. Naunawaan mo ba yung knowledge na na-absorb mo, na napakinggan mo? Kasi kung naunawaan mo, there's wisdom after that. So, kailangan po natin ipanalangin sa Panginoon. Hindi natin kaya yun as human being na magkakaroon lang tayo ng understanding tas wisdom agad. Dahil lalim ng Bible, ang dami pang verses. Ang salita po ng Panginoon, ang mag-feed po sa atin ay ang Holy Spirit ng Panginoon. Kaya napaka-importante po nito. Na ina-ask natin yung guidance and protection ng Panginoon sa pagbabasa natin ng Bible. Kasi baka iba na pala yung pagkakaintindi mo. Or may missing part ka na pala, hindi mo pa napapansin kasi masyado kang abala sa kung ano yung natutunan mo. Kung baga parang puzzle. Dalawa pa lang ang meron ka, nakontento ka na. Kailangan i-absorb mo yung kabuuan para makumpleto mo yung masterpiece ng drawing ng isang puzzle. Then, number 2 is the application. For the application, number 1 is by asking God for His unfailing love. For myself, and for yourself po, dapat hinihingi natin sa Panginoon to. Sabi nila sa example, sa Psalms 143 verse 8, Let the morning bring me a word of your unfailing love. For I have put my trust in you. Show me the way I should go. For to you I entrust my life. Isang example po yan. Kasi, imagine, yung mga nanay dito, maiintindihan to. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, sa pagpapasaway ng isa't isa, mga anak, ganyan po, mga apo, minsan napipiko na po kayo, di ba? Madalas. That's why, yung unfailing love ng Panginoon, kasi kapag tayo nagmamahal lang tayo, darating sa punto na sasawa tayo. Pero kung ang source natin ay connected sa Panginoon, yung source natin mismo ang Diyos, siya yung mag-fulfill sa atin ng unfailing love.
Siya yung magbibigay ng fresh, new love every day. Kaya importante na sa sarili natin, pinapanalangin po natin na yung unfailing love ng Panginoon ay magkaroon din tayo sa buhay natin. Next is for the others. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. So, isang apostol po or disciple ang nagsabi nito sa 1 Thessalonians, na hinihingi niya na maging yung kapwa niya o kapatiran niya ay magkaroon ng umaapaw, lumalalim na pag-ibig para sa isa't isa. Hindi lang po para sa kanya, kundi pati sa iba pang mga kapatiran na naniniwala kay Kristo. So yun po yung dapat nating ipanalangin sa Panginoon. Fresh love for ourselves and for the others. Number 2 is speaking the truth in love. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, it says, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him, who is the head, that is Christ. Ibig sabihin po, magsasabi ka ng totoo, pero hindi ka bara-bara. Hindi yung offensive sa kapwa mo na offensive lang na nakakasakit. Kung magsasabi ka ng katotohanan, alam mo nang masakit, daanin mo naman sa nice way. Hindi yung mumurahin mo pa, ikokorek mo mumurahin mo pa. Or sasabihin mo pa ng masasama or masasakit na salita. Of course, lalayo yan. Diba? Speaking in truth with love. Ganon yung tamang pagkukorek sa kapatid. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corruptive talk comes out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. No corrupted words na bibitawan or masasakit na salita sa kapwa, but to build up, para i-encourage yung kapatid natin na maging tama yung mga next na decisions na gagawin niya next time. Next one is yung sa number 3, unite with the body of Christ. Sabi po sa Romans chapter 12, verses 1 to 5, therefore I urge you, brothers and sisters, hindi lang po isang tao, highlight ko lang ito, brothers and sisters. It's pertaining bilang family, bilang isang kabuuan ng body of Christ. Brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ibig sabihin po, dapat ililid natin yung kapatiran din natin na as one body of Christ, hindi magkakaroon ng blemishes yung pagsaserve natin sa Panginoon. But we pray for each other. We pray for one another always. For us to be protected. Para yung katawan ni Kristo na pinagsaservan natin, manatiling holy. Lalo-lalo na kapag mag-offer tayo. It is really, really, really important. For just as each of one of us, one body and many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the other. Ganoon tayo kahalaga. Kapag ang isang katawan naputulan ng paa at di na nakalakad ang isang tao, maraming affected sa kanya. Hindi lang po natin na-realize, pero malaki yung impact nun. Kaya, sa body of Christ, kailangan hand in hand with unity, dapat nagtutulungan po tayo sa paglago sa Panginoong Jesus or sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus.
Sabi po sa John 17 verses 20 to 23, my prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am with you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be as one as we are one. I in them, you in me, so that they may be brought to complete unity. Yung complete unity yung pinaka-goal. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Si Jesus Christ po ang nagsasabi nito sa John 17. Nagpipray talaga siya na yung mga kapwa niya or yung mga nasyaran niya na nasalita, specifically yung disciples at yung iba pa na nananampalataya, pinapanalangin niya ni Jesus Christ. That means, kung si Jesus pinag-pray niya yung kapwa niya na nananampalataya sa Panginoon, ano pa tayo? Titihaya lang ba tayo? Or kukuyakoy lang po ba tayo? Kailangan po gumalaw tayo as one for the complete unity to achieve. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 1 to 2, or verses 1 to 2. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete. By being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. So, kapag sinabing united in Christ or united with Christ, iisa yung desire ng puso, iisa yung desire ng isip, and that is to glorify the Lord. Iisang spirito. Sino nga po ba yung magkukonect ng isang spirito sa bawat spirito natin? Iba-iba tao tayo, di ba? Iba-iba. Ano ba ako? So, iba-ibang tao tayo, pero tayo ay magiging connected sa pamamagitan ng Holy Spirit. Then, Ephesians chapter 5 verse 13. For we are members of His body. Ephesians chapter 4 verses 2 to 3. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Kailangan ng pagpapakumbaba, kailangan ng gentleness, kailangan ng pagpapasensya sa isa't isa at pagtitiis. Kasi alalahanin po natin, hindi tayo perfecto, hindi perfecto yung kapwa natin, nagkakasala po tayo. That's why we need to pray for them. Ephesians chapter 5 verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Ibig sabihin po nito, isang example nito ay pag-submit ng isang tao sa leader niya sa loob ng church dahil alam po natin na ginagamit sila ng Panginoon for us to grow and get developed. 1 John 4:16. And so we know and rely on the love of God, or on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So yung love, pag nakita sa atin yung purity, yung authentic na love or genuine na love, that means God is in us. Pero kung hindi natin kaya na-express yung pagmamahal sa kapwa natin, magiging questionable po yung pagiging Kristiyano natin. Kasi yun yung identity natin sa Panginoon. Isang description ng isang Kristiyanong totoo ay yung pagmamahal. Yung pagmamahal na galing sa Panginoong Jesus. 1 John chapter 4 verse 12. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love made us complete, or His love is made complete in us. Next po,
Serve each other. Nagagawa po ba natin to? Serve each other. O ginagawa na lang natin sa pilitan? Ginagawa na dahil napipilitan, ginagawa kasi wala nang option. Mahirap po kapag wala ka ng option or no choice ka lang, kaya ka nagsiserve. Pero kapag nag-serve ka out of love, expressing yung love sa Panginoon, you always do what you need to do. Hindi yung napipilitan ka lang. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 13, "For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but to love, serve one another." So kailangan meron tayong serbisyong binibigay sa kapwa natin. Hindi naman sinabi dito lahat na lang gawin mo eh. Diba? Sinasabi dito, serve one another as expression ng pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Number 5, value others above yourselves. Baka kasi mayabang na tayo. Baka kailangan na nating mag-step down saglit. Diba? Baka napakataas na ng tingin natin sa sarili natin. Romans chapter 12 verse 3, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment." Yung wise na judgment, tamang judgment, at hindi yung nagmamataas lang or masyado ka namang nagpapakababa. Na wala ka ng confidence, hindi ganun. Sober judgment yung gusto ng Panginoon for us. In accordance with the faith God has distributed to each of you. Sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of each other." So ang hirap no, yung i-exalt mo or yung parang sasabihin mo, mas maganda yung ginawa mo sa akin or mas better ka kaysa sa akin. Sasabihin mo yun sa kapatid mo. Pero yun ang sabi sa Bible, value others above yourselves. Pero hindi rin ibig sabihin nito na i-neglect natin yung sarili natin. Hindi pabayaan, hindi disregard, hindi i-condemn, or kahit ano man na magpapababa sa self-confidence natin. Ang sabi po dyan, pahalagahan natin yung kapwa natin. Next is, yung interest. Hindi lang yung kung ano yung gusto mo, yun na yung mangyayari or gagawin. Dapat yung common interest, which is for good, yun po yung dapat na gawin. Number 6, pray for each other. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy." Verse 44. "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous." 46. "If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? If you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?" 48. "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." Ayun po, sa dami ng verses ng love one another, ito po yung pinili ko eh. Kasi sabi, pray for those who persecute you. Yung mga tao na nagnanais ng mapasama ka, pray for them. Ang bigat, no? Actually, pag ako nagagalit ako, gusto ko talaga i-curse. Pero, dahil nga sa Bible, sa correction ng Bible, imbis na i-curse mo sila, i-bless mo sila. Minsan ang bigat sa pakiramdam, pero pagka nakasanayan mo na, madali na lang. Na
ipag-pray mo pa na, Lord, sana makilala ka ng tao nito. Ganon eh. Ganon yung pagbabago na i-result ng love ng Panginoon sa atin. Next is yung forgive who hurt and sin against you. Matthew chapter 6 verses 14 to 15. For if you forgive the other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, ganun siya kahalaga. Kaya nga po natutunan ko rin sa prayers, bago ka humingi ng tawad sa Panginoon, magpatawad ka muna. Hindi pwedeng ikaw lang yung patatawarin, tapos yung kapwa mo hindi. Alam niyo po, isang benefit din nun is yung puso nyo magkakaroon ng connection sa Panginoon when you pray and start with forgiving others. Kasi lahat ng hindrances nun na mabigat sa puso mo, tatanggalin ng Diyos once you submit it to God. Tsaka ka humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Kasi kapag ka humingi ka ng kapatawaran, tapos di ka nagpapatawad, di ka rin patatawaran ni Lord, useless lang lahat ng prayers. Next is yung Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. So yun nga po, yung pagpapatawad, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Jesus. Number 8, do good to others. Tapos ka na sa pag-pray sa kanila, pinatawad mo na, gumawa ka ng kabutihan para sa kanila. Do to others as you would have them do to you. Sabi sa Luke chapter 6 verse 31. Sabi din sa Matthew 7:12, parehas ng content. So in everything, do to others what you would have them to do to you. For this sums up the law and the prophets. 1 John 3:18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Tandaan po natin na kapag yung words natin walang kaakibat na action, sayang lang yung mga sinasabi mong mahal kita. Dapat po doon may kaakibat na actions at totoo. Why? Kasi pag fake love lang, yung pinairal, pag naasar yan, lalabas ang totoo. Pero kapag ang godly love ang pinairal natin, yung totoo din ang makikita ng kapwa natin. Kaya we need to love, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Next is in Luke 6:35. But love your enemies. Again, enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Ang Diyos ngayon, mabait siya. Nagpo-provide pa rin siya kahit sa masasamang tao. Tayo pa kaya na tao lang at nagkakasala din. So, yun yung utos sa atin ng Panginoon, na kahit yung kaaway natin, kailangan natin silang gawan ng kabutihan. Why? Sabi nga kanina it means it fix the relationship, di ba? So, ibig na kaaway mo siya, magiging kasundo mo na siya. Kasi yung love of God, pinaliran mo sa sarili mo. Then, sabi po sa Hebrews 10, at dito na tayo sa chapter or 9, item. Help each other grow. Hindi ka lang gagawa ng kabutihan para sa kapatid mo, kundi tutulungan nyo na lumago yung katabi nyo, yung kapwa nyo sa body of Christ. Help each other grow. Sabi sa Hebrews chapter 10, verses 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ibig sabihin po, mahalaga na yung kapwa natin or kapatid natin sa Panginoong Jesus,
ini-spur din tayo. Ibig sabihin ng ini-spur, tinutulungan tayong lumago sa pananampalataya. Lumalim at tumaas, lumawak yung kaalaman natin sa kung anong knowledge yung meron na tayo ngayon sa Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you need to spur me. I will spur you and you need to spur me. Diba? Kailangan tayo magpalaguan. Hindi ka lang mag-absorb. You need to share it. Diba po? Next is yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, encourage one another and build up each other, just as in fact you are doing. Mahalaga na in-encourage natin sa mga gawain ang kapwa natin at kapatiran natin. Why? Kasi pag nagkamali yan, tapos pinagtawalan mo, nilait-lait mo, hindi na babalik yan. Pero kung tutulungan mo siya lumago, babalik yan at parehas kayong lalago. Kasi hindi lang naman yung nanalangin. Halimbawa, si Jara, pinanalangin ko siya. Hindi lang po siya ang ibibless ng Panginoon. Ibibless niya kung sino yung taong nanalangin sa Kanya. We need to bless others and will be blessed as well. Kasi yung inner you, yung pagkatao natin sa loob, mag-uplift siya, i-refresh na naman ng Panginoon yung hope, yung love, yung kung ano meron tayo na nagdudulot ng kasiyahan sa atin, yung joy na nagmumula sa Panginoon. I-renew yun ng Panginoon. Akala niyo pag pinag-pray niyo yung kapwa niyo, sila lang i-bless. Hindi po. I-bless ka rin ng Panginoon as you pray for the others. Then, number 10, do not revenge. Leviticus chapter 19 to 18. Minsan kasi yung mga ganun pakitang tao lang. So we need to make sure na hindi yung pakitang tao. We need to make sure na hindi rin tayo naghihigante. Sa verse 8, do not seek revenge or bear grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. So, ibig sabihin po nun, hindi porket may ginawa siyang masama sa'yo, or failures, or kahit ano man, mag-iiganti ka at the end. Hindi po ganun. Kailangan po natin isipin, love of God ba yun pag ginawa natin? Hindi. Baka hindi na, tapos ginagawa nyo. Diba? So, importante na we'll always seek for God's knowledge. Then, let's read po yung sa conclusion. Sa conclusion po, 1, 2, 3. Express your love to the body of Christ and Christ Himself. Number 2. Stay connected, be cared, and be protected by one another. Together through the prayers and works of each other with God's love. So, yun po yung importansya ng pagiging parte ng body of Christ. Pag nag-fail ka, sabihin nyo sa kapwa nyo Kristiyano, kasama nyo sa body of Christ, to pray for you and to strengthen you para maitama yung mali. Hindi gawing tama yung mali. Yun po. So, before tayo mag-end, i-ask po natin ang Panginoon na, Lord, nawa po yung fire ng love na nagmumula sa'yo. Yun yung sumaamin para ma-spread out namin sa kapwa namin. Para ma-spread out namin sa body of Christ. Kasi we need to pray for each other. Magugulat na lang tayo, wala na yung kapwa natin. Kaya kailangan natin ipag-pray sila. Kailangan natin lumago pare-parehas or else magiging stagnant kayo at the end, alis na. Kasi sawa na. Naging stagnant na eh. So we need to pray for the love of God to cover us and to be expressed as well. Let's pray po.
Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon, for clarifying us, Panginoon, what love is. Salamat, Panginoon, for these examples, Panginoon, na maaari namin i-apply sa buhay namin to show the love that comes from you, Father. Lord, may you keep us connected unto you. Stay with you, Lord God. Help us to protect each other and pray for each other, Panginoon. Nung sa gayon, anumang pagsubok ang kinakaharap ng bawat isa, we'll be there for each other, Panginoon. And like a rope na merong mga ibang or tatlo or more than pa, Panginoon, na hibla nito, na nagpapatatag sa pagsasama, pananampalataya sa iyo. Dalangin namin na maging kagaya rin kami nito, Panginoon. Upang lang sa gayon, Panginoon, lagi kaming maging connected sa iyo, Panginoon Diyos. At patuloy na maglingkod sa iyo, patuloy na naisin ng bawat isa sa amin. With one mind, one heart, Panginoon, O God. One soul, Jesus. Na ikaw ay parangalan, papurihin, o papupurihan, Panginoon, at dadakilain sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagalitan.